Hello, dear preachers. It's me once again, your host, William O.B. Cumilang Jr., and you are viewing Preaching Video Lesson number 10. I hope you are okay today, happy and healthy. Stay glued. Today's lesson is effective preaching as regards tone of voice. Again, effective preaching as regards tone of voice. Tone. Tone. Effective preaching as regards tone of voice. Tone of voice. What do you understand about this? Tone of voice. Tone of voice refers to the way we use our voice to convey meaning and emotions. It encompasses various components including pitch, volume, rate of speech, intonation, and emphasis. Each of these elements contributes to the overall tone of our communication and can greatly influence how our message is received. First of all, pitch, 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 pitch. Pitch. Pitch refers to the highness or lowness of our voice. A higher pitch is often associated with excitement or enthusiasm, while a lower pitch can convey seriousness or authority. By varying our pitch, we can add depth and nuance to our communication. So, dear preachers, dapat may variation ang ating pitch. Kuminsan, mataas, pero hindi palaging mataas ang ating pitch. Kuminsan naman ay low pitch ang ating gamitin, pero hindi palaging low pitch ang ating gamitin sapagkat merong advantage and disadvantage ang paggamit ng high pitch at low pitch. Example of emphasis using high pitch. Huwag nating kalimutan mga kapatid ng lahat ng sakripisyo, mabubuting gawa natin sa gawain ng Diyos ay hindi sayang sapagkat sa takdang panahon ay gagantipalan ng Diyos ang lahat ng ating mga gawa. Amen. Example of emphasis using low pitch. Sa Galacia 6, 9 hanggang 11, Magandang Balita Biblia, versikulo 9, ay ating mababasa. Kaya't huwag tayong mapagod sa paggawa ng mabuti sapagkat pagdating ng takdang panahon, tayo ay aani kung hindi tayo susuko. Next is volume. Volume refers to the loudness or softness of our voice. Speaking softly can create an intimate or calming atmosphere, while speaking loudly can convey confidence or assertiveness.
Adjusting our volume appropriately can help ensure that our message is heard and understood. Example of volume using soft voice. Mahal ka ng Panginoon, kapatid. Siya'y tapat na naghihintay sa iyo. Lumapit ka sa Kanya ngayon. Magpakumbaba ka at humingi ng tawad sa Kanya. Sapagkat matagal ka nang hinihintay ng ating Panginoong Diyos. Lumapit ka sa Kanya ngayon, kaibigan. Maganda ba? Ngayon, I'd like to use loud voice. Tingnan ninyo kung ano ang mas maganda. Alin ang mas maganda? Loud voice ba o soft voice? Mahal ka ng Panginoon, kapatid. Siya tapat na naghihintay sa iyo. Lumapit ka sa Kanya ngayon. Magpakumbaba ka at humingi ng tawad sa Kanya. So alin sa dalawang boses ang mas maganda? Ang malakas ba o ang mahina? Ang loud voice ba o soft voice? Alin sa dalawang mas nakaantig ng damdamin, kaibigan? Next is rate of speech. Bilis ng pagsasalita. The rate of speech refers to how quickly or slowly we speak. Speaking too quickly can make it difficult for others to follow along, while speaking too slowly can be perceived as boring or disengaging. Finding the right pace can enhance comprehension and maintain engagement. So, maliwanag ba, dear teachers? Kapag mabilis, mahirap maunawaan ng mga listeners, ng mga tagapakinig ng mensahe. Kapag mabilis, lalo na kapag masyadong mabilis. Kapag mabagal naman, ito ay nakapagdudulot ng pag-antok ng mga tagapakinig. The audience, the listeners will be disengaged. Ang kanilang atensyon ay mawawala sapagkat according to them, boring, nakapaturog, nakaantok. Kaya there must be variation of quick and slow rate of speech. Dapat may combination of quick and slow rate of speech. Hindi palaging mabagal at hindi rin palagi mabilis. Tanda niyan, dear teachers. Next is intonation. Intonation refers to the rise and fall of our voice as we speak. I repeat. Intonation refers to the rise and fall of our voice as we speak. It adds melody and rhythm to our communication, helping to convey emotions and emphasize certain words or phrases. Mastering intonation can make our speech more engaging and expressive. Example of emphasis using high pitch once again. Ang kalooban ng Diyos sa buhay natin ay unahin natin ang Kanyang kaharian at katuwiran upang tayo ay Kanyang pagpapalain. Emphasis using low pitch. Sinabi ni Jesus sa Marcos 12:30 at 31. Ibigin mo ang Panginoong mong Diyos ng buong puso mo, buong kaluluwa mo, buong pag-isip mo at buong lakas mo. Ito naman ang pangalawa. Ibigin mo ang iyong kapwa gaya ng pag-ibig mo sa iyong sarili. Wala na ibang utos
na higit pa sa mga ito. Now, example of rising and falling intonation. Sinabi ni Jesus sa Marcos 12:30-31, ibigin mo ang Panginoong mong Diyos ng buong puso mo, buong kaluluwa mo, buong pag-iisip mo, at buong lakas mo. Ito naman ang pangalawa, ibigin mo yung kapwa gaya ng pag-ibig mo sa iyong sarili. Wala na ibang utos na higit pa sa mga ito. Hindi naman palaging rising intonation. Parang ganito. Sinabi ni Jesus sa Marcos 12:30-31, ibigin mo ang Panginoong Diyos ng buong puso mo, buong kaluluwa mo, buong pag-isip mo, at buong lakas mo. Ito naman ang pangalawa, ibigin mo yung kapwa gaya ng pag-ibig mo sa iyong sarili. Ano ba yan? Hindi naman puro falling intonation. Sinabi ni Jesus sa Marcos 12:30-31, ibigin mo ang Panginoong Diyos ng buong puso mo, buong kaluluwa mo, buong pag-isip mo, at buong lakas mo. Ito naman ang pangalawa, ibigin mo ang iyong kapwa na yan ang pag-ibig mo sa iyong sarili. Wala nang ibang utos na higit pa sa mga ito. Combination of rising and falling intonation. Sinabi ni Jesus sa Marcos 12:30-31, ibigin mo ang Panginoong mong Diyos ng buong puso mo, buong kaluluwa mo, buong pag-iisip mo, at buong lakas mo. Ito naman ang pangalawa, ibigin mo yung kapwa gaya ng pag-ibig mo sa iyong sarili. Wala na ibang utos na higit pa sa mga ito. Now, example of emphasis using word stress and slow rate in speech. Kapag sinabing word stress, sa loob ng sentence, merong mga salitang binibigyan ng diin. Kapag sinabing diin, ang pagbigkas nito ay mabigat. Sa loob ng sentence, ang mga salitang ito ay mabigat ang pagbigkas. That's what we call emphasis in a sentence. Okay. In sentence stress, we stress content words. And what are the content words in a sentence? The following are the content words. Verbs, but not linking verbs or models. Linking verbs like is, are, was, were. Example. God is good. Hindi ka noon. Hindi binibigyan ng diin ng linking verb like is. Ang binibigyan ng diin sa sentence na yan, God, tsaka good. Noun like God and good, adjective. So ganito. God is good. Ganoon, hindi. God is good. Mali yun. Pero kapag ganito, God loves us. Yung love ay content word. It is an action word. Dapat binibigyan ng diin. Mabigat ang pagbigkas ng mga action words. Lahat ng mga salitang may aksyon, may kilos ay dapat bigyan ng emphasis, diin. Just like this in Filipino. Mahal na mahal ka ng Diyos, kapatid. Hindi ganito. Mahal na mahal ka ng Diyos, kapatid. Hindi binibigyan ng diin ang nang, sapagkat ang nanay, function word. Nang is pang-ukol or preposition sa English. Again, content words are verbs, pandiwa, may kilos, action words. Also, adjectives, descriptive words, words that describe like mabuti ang Diyos. Ang Diyos ay mabuti. Ang Diyos ay mapagmahal, mapagbiyaya. Siya ay tapat sa bawat araw. Ang Diyos ay mabuti sa lahat ng panahon. Hindi yung ang Diyos ay mabuti sa lahat ng panahon. Mali yun. Dapat
Adjectives, verbs, mga pang-abay, adverbs ay binibigyan ng stress diin. Also, nouns and pronouns. Function words are not stressed, like linking verbs, modals like may, ano pa, may, basta yun, may muna. Hindi ko na ulitin ang video, basta yun, may. Yun ang aking naisip. So when you do this, do not overdo the word, just like this. May the Lord bless you. Yung may, hindi dapat binibigyan ng stress. May the Lord bless you. Hindi. May lang dapat. Hindi. May. Ang binibigyan ng stress sa sentence na yan ay, Lord bless sa kayo. Hindi may. May the Lord bless you. May the Lord bless you. Yung the ay walang stress. May the Lord bless you. Hindi ganito. May the Lord bless you. May the Lord bless you. Ladies and gentlemen, may God protect you from harm. Ganon. Ngayon, example of sentence stress. Babasahin ko muna at paano kaya natin ito bibigkasin. Ang Diyos ay mabuti sa lahat ng panahon. Atin siyang purihin, sambahin at pasalamatan. Ngayon, mula sa pangusap na ito, alin sa mga salitang ito ang may action, may kilos? Ulitin ko. Ang Diyos ay mabuti sa lahat ng panahon. Atin siyang purihin, sambahin at pasalamatan. The following words are action words. Sa wikang Filipino, mga salitang may kilos, may gawa. Purihin, di ba? Sambahin, pasalamatan. Ang mga salitang yan ay dapat binibigyan ng diin. Mabigat ang pagbigkas. Ano pa? Mabuti, adjective. Panahon, noun. Diyos, noun, pangalan. Atin, pronoun. So, this is how we enunciate the sentence. Ang Diyos ay mabuti sa lahat ng panahon. Atin siyang purihin, sambahin at pasalamatan. Ang Diyos ay mabuti sa lahat ng panahon. Atin siyang purihin, sambahin at pasalamatan. Ang mali ay ganito. Ang Diyos ay mabuti sa lahat ng panahon. Atin siyang purihin, sambahin at pasalamatan. Hindi dapat ganoon. Dapat. Tingnan po natin yung mga content words. Mga pandiwa, pangalan, panghalip, adjectives, pang-uri at pang-abay. Alright? Thank you for watching this video. Sana nakatulong sa inyo ang video ito. For your exercises, daily read your Bible applying the parts of voices or elements of voice concerning tone of voice, like pitch, volume, rate of speech, and emphasis, also word stress, sentence stress. Thank you for watching this video. God bless.
not forget there must be vocal variety or vocal variation. Pagkakaiba ng elements of voice like pitch, volume, rate of speech, intonation, and emphasis. Hindi pare-pareho. Dapat magkakaiba ang volume, pitch, rate of speech, intonation, and emphasis. God bless.